Sino si Alice Guo? Si Alice Lil Guo, Chino, Guo Huaping, ay isang negosyanteng babae at politiko sa Pilipinas na nagsisilbing kasalukuyang alkalde ng munisipalidad ng Bamban, Tarlac. Mula noong ika-30 ng Hunyo taong 2022 hanggang ika-13 ng Agosto taong 2024. Noong Hunyo taong 2024, sinuspinde siya hanggang sa 6 na buwan bilang alkalde pagkatapos maghain ang Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal ng kaso laban sa kanya dahil sa di anong koneksyon niya sa mga aktibidad ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operator o mga operador ng pagpapalaro sa ibayong dagat sa Pilipinas, sa kanyang munisipalidad. Siya ay pinaalis sa kanyang tangkuli noong ika-13 ng Agosto taong 2024 ng Tanod Bayan. Sa isang pagsisiyasat sa komite ng Senado. Pinaratangan nina Senador Risa Hontiveros at Senador Win Gatchalian si Guo na may kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad ng mga POGO, kasunod ng mga pagsalakay sa Bamban noong 2023 at 2024. Kinwestiyon din ang kanyang pagkamamamayang Pilipino at iniimbestigahan dahil hindi magkakatugma ang kanyang mga dokumento sa kanyang mga testimonya. Noong Agosto taong 2024, iniulat na umalis na si Guo sa Pilipinas noong ika-17 ng Hulyo patungong Malaysia, at pagkatapos ay bumiyahe sa Singapura. Noong ika-18 ng Agosto, naniniwala ang pamahalaan ng Pilipinas na kasalukuyang nasa Indonesia si Guo. Pinagtatalunan ang mga detalye tungkol sa unang yugto ng buhay at pinag-aralan ni Guo. Ayon kay Guo, isinilang siya sa kanyang tahanang hindi niya maalala kung saan, o ayon sa kanyang sertipiko ng kapanganakan, sa Barangay Matatalayb sa Nooy Munisipalidad ng Tarlac, noong ika-31 ng Agosto taong 1970. Na orihinal na inakala na ika-12 ng Hulyo taong 1986. Nakalagay sa mga dokumento ng aplikasyon ng Special Investors Resident Visa, SIRV. Bisang pangresidente ng mga natatanging mamumuhunan, kanyang pamilya na sa Fujian, China ang kanyang lugar ng kapanganakan. Inihayag din ng Pambansang Koanihan ng Pagsisiyasat, NBI, ang pagkakaroon ng 3 individual na nagngangalang Alice Lil Guo, na pawang ipinanganak noong ika-12 ng Hulyo taong 1986. Iba ang itsura ng isa sa mga individual na ito sa kanya. Nagpahayag ang mga residente sa iniulat na kinatatahanan ng pangalawang Alice Guo sa lungsod Quezon na hindi nila alam na mayroong nagngangalang Alice Guo na naninirahan doon. Nang maglaon, kinumpirma ng NBI na magkatugma ang tatak daliri ng aklaldeng si Alice Guo at Guo Huaping, na nagpapahiwatig na iisang tao sila. Iginiit ni Guo ang etnisidad ng kanyang ama bilang Chino at sinabing may gulang na 70 taon noong 2024. Ngunit makikita ang mga hindi pagkakaayon tungkol sa pagkamamamayan ng sinasabi niyang ama sa iba't ibang mga dokumento. Kinalala ang sinasabing ama ni Alice sa sertipiko ng kapanganakan bilang Pilipino, na nagngangalang Angelito Guo. Habang nilista siya sa kanyang talaang negosyo bilang isang mamamayang Chino na nagngangalang Jian Zhong Guo, na ipinanganak noong 1958. Pinag-uusapan din ang pagkakakilanlan ng ina ni Guo. Maaring siya isang kasambahay na Pilipinang nagngangalang Amelia Lil Guo, ayon sa pahayag at sertipiko ng kapanganakan ni Guo. O isang negosyanteng Chino na nagngangalang Lin Wenyi, ipinanganak 1971, batay sa mga sanggunian sa Valenzuela at mga dokumento ng aplikasyon ng SIRV ng pamilya Guo. Iginiit ni Guo na anak siya sa labas ng kanyang ama kay Amelia,
na nagresulta sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama ng mag-isa sa isang babuyan sa isang bukid sa lungsod ng Tarlac. Gayunpaman, lumitaw ang mga pagkakaiba nang naisiwalat ang mga sertipiko ng kapanganakan ni Guo. Sheila Lil Guo, ipinanganak 1984, at Simon Lil Guo, ipinanganak 1988 o 1990, na may pagkakaiba sa gulang nina Angelito at Amelia Guo sa mga kapanganakan ng kanilang mga anak. Kasama ang dalawang magkaibang petsa ng kasal sa Tarlac, higit pa rito. Napag-alamang walang umiiral na mga talaan ng kapanganakan at kasal ang mag-asawa sa Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas, PSA. Noong una, itinanggi ni Guo na kilala niya sina Sheila at Simon Guo, ngunit iminumungkahi ng mga talaan ng koanihan ng imigrasyon na magkasama silang naglakbay sa ibang bansa. Kalaunan, kinumpirma niya na mga kapatid niya sila sa ama, sa kabila ng kanilang mga sertipiko ng kapanganakan na nagsasabing ganap na silang magkakapatid. Nang maglaon, nabunyag na si Guo ay may isa pang buong kapatid na nagngangalang Wesley, ipinanganak 1990, kilala rin bilang Guo Siang Dayan ayon sa NBI, at iniulat na 5 pang kapatid. Sina Jian Zhongguo at Lin Wenyi ay mga kasamang inkorporador sa maraming negosyo kasama si Guo. Na inaangkin ang parehong kinatatahanan sa lungsod Quezon ayon sa mga talaan ng Komisyon sa mga Panagot at Palitan, SEC, at Koanihan ng Rentas Internas, BIR. Iginiit ni Guo na si Lin ang karelasyon at kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, hindi ang kanyang biolohikal na ina, at natotoo na mayroong Amelia Guo. Noong Hulyo taong 2024, nagsampa ng petisyon si Solicitor General Menardo Guevara para kanselahin ang sertipiko ng kapanganakan ni Guo na inisyo ng Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. Kasunod ng mga pagdududa sa kanyang pinagmulan at pagkamamamayan. Unang yugto ng buhay at edukasyon ipinihayag ng ilang mga residente ng Bamban, kabilang ang mga taga-barangay Virgen de los Remedios. Na doon nakatira at lumaki si Guo, idinagdag pa nila na mayroon din siyang kapatid. Ipinahayag ni Guo na nag-aalaga ng baboy ang kanyang pamilya at lumaki siya sa isang bukid. Sinabi rin niya na ginugol niya ang kanyang pagkadalaga sa Concepcion, Tarlac. Bukod dito, pinapakita ng mga talaan ng pagpaparehistro ng kanyang mga kumpanya na siya ay may tirahan sa Marilao, Bulacan, at Valenzuela, Kalakhang, Maynila, na binanggit ang negosyo ng kanyang mga magulang sa pagbuburda sa huli. Gayunpaman, ibinunyag na walang ganoong negosyo. At ang kanyang nakalistang tirahan sa Valenzuela ay pag-aari ng isang pamilyang Bale, ayon kay Senador Win Gatchalian. Sinabi ni Guo sa isang testimonya sa isang pinagsamang pagsisiyasat sa komite ng Senado ng Pilipinas na nag-aaral siya sa bahay. Gayunpaman, ang kanyang kapanganakan nairehistro lamang noong ika-22 ng Nobyembre taong 2005, na nag-udyok sa pagdududa sa kanyang maagang buhay dahil sa kawalan ng mga rekord ng kapanganakan sa ospital. Ang kanyang kawalan ng kakayahan na kilalanin ang kanyang tagapagbigay sa pag-aaral sa tahanan, at tradisyonal na mga rekord sa edukasyon. Na nag-uudyok ng mga pagtatanong sa kalikasan ng kanyang pag-aaral. Nang maglaon, ipinahayag na si Guo ay nag-aral sa Grace Christian High School, Grace Christian College ngayon, mula 2000 hanggang 2003, na sumasaklaw sa una hanggang ikatlong baitang. Ayon sa kanyang mga papeles sa pagpapatala sa nasabing paaralan, natapos niya ang kurikulum ng Chino sa kabila ng paghihirap sa Ingles. Dahil sinabi ng isa sa kanyang mga kaklase doon na dumalo siya sa mga espesyal na klase para sa mga asignaturang Filipino at kilala sa kanyang pangalang Chino.
paninirahan ayon sa sertipiko ng pagkakandidato para sa pagkaalkalde na inihain ni Guo sa Komisyon sa Halalan, COMELEC, noong 2021. Idineklara niya ang kanyang sarili na walang asawa at inangkin ang habambuhay na paninirahan sa Pilipinas, na naninirahan sa kanyang rehistradong kinatatahanan sa Bamban sa loob ng 18 taon noong panahong iyon. Nabatid na siya ay nagparehistro bilang botante ng Bamban noong Abril taong 2021. 13 buwan lamang bago ang pangkalahatang halalan noong 2022, habang ipinahayag ng tagapagsalita ng COMELEC na si John Rex Lodianco na nagparehistro siya noong 2018. Inangkin din niya na may hawak siyang pasaporte ng Pilipinas, ang tanging hawak niya, mula noong siya ay nasa pagitan ng 17 at 19 na taong gulang, mga taong 2003 hanggang 2005. Ipinapahiwatig ng mga dokumento ng aplikasyon ng SIRV ng kanyang pamilya na, bilang Guo Huaping, siya ay may hawak din na pasaporte ng China at lumipat sa Pilipinas noong 12 ng Enero taong 2003. Sa edad na 12, kayamanan ayon sa kanyang pahayag ng ari-arian, utang at kabuuang halaga, SALN, noong Disyembre taong 2023, nag-ulat si Guo ng netong halaga na 177.5 na milyong piso. Kasama ang mga propiedad na may halaga na 367 na milyong piso, at mga pananagutan na lampas sa 189 na milyong piso. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ang 9 na ari-arian sa Marilao, Bamban, at Capas, na nakuha sa halagang mahigit 20 na milyong piso mula noong 2008, 3 dump truck o truck na pantapon, na nagkakahalaga ng 2 na milyong piso bawat isa, at isang helikopter, na kamakailan ay naibenta sa isang hindi kilalang kumpanyang Britaniko, na nagkakahalaga ng 60 na milyong piso. Nagdeklara rin si Guo ng mga bahagi sa ilang kumpanya, alahas na nagkakahalaga ng 1.5 na milyong piso. At 198 na milyong piso sa bangko at hawak na kwarta. Gayunpaman, lumitaw ang mga pagkakaiba sa mga deklarasyon sa pananalapi ni Guo. Iniulat ng GMA Integrated News Research ang kanyang mga propiedad na humigit kumulang 429.6 na milyong piso sa kanyang SALN noong ika-30 ng Hunyo taong 2022. Ipinakita ng isang inamyendang SALN noong ika-1 ng Hulyo 2022 na ang kanyang netong halaga ay bumaba sa eksaktong 286 na milyong piso. Inalis ang mga ari-ariang lupain at bahay, mga bahagi sa club, at isang 138 na milyong piso na deposito sa pagkuha ng lupa na kalaunan ay naibalik noong ika-31 ng Disyembre taong 2022. Isiniwalat din ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council na bilyon-bilyong piso ang idineposito sa mga account sa bangko ni Guo. Ibinunyag din na may hawak na 31 o 36 na account sa bangko si Guo sa ilalim lamang ng kanyang pangalan at nagmamay-ari ng 12 ari-ariang lupain at bahay, 12 sasakyan, at isang helikopter, ayon sa hukuman ng apelasayon, na naglabas ng freeze order sa mga propiedad na ito noong ika-11 ng Hulyo taong 2024. Lumitaw din ang mga magkasalungat na mga detalye tungkol sa mga relasyon ni Guo. Sa pagdinig sa kanya ng Senado, sinabi ni Senador Jenggoy Estrada na may live-in partner si Guo na namamahala sa operasyon ng Pogo, habang ang sinabi ni Guo ay wala itong kinakasama. Simula noong Hunyo taong 2024, hinarap ni Guo ang mga kaso sa Senado, Kagawaran ng Hustisya, Ombudsman at sa mga korte.
Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang mga umano'y ugnayan ni Guo sa firm na Zun Yuan Technology, Inc. Isang online casino firm na nakarehistro sa Pilipinas bilang Philippine Offshore Gaming Operator, POGO. Bago ang kanyang halalan noong 2022, nag-apply si Guo para sa lisensya ng Hongsheng Gaming Technology, Inc., at noong huling bahagi ng 2020. Inaprubahan ng Konseho ng Munisipyo ng Bamban ang pagtatatag at operasyon nito. Kinansela ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, ang lisensya ni Hongsheng sa pagpapatakbo noong 2022. Noong 2019, ang Baofo Land Development ay isinama ni Guo, Zhang Raijian at Lin Baoying, kasama sina Rachel Joan Malonzo Carrion at Cypriot National, Huang Jiang. Higit pa rito, si Guo ay naiulat na nakitaan ng isang Bulgari Serpenti Viper na kwintas na nagkakahalaga ng 11.9 na milyong piso, 203,000 United States dollars, isang Louis Vuitton silk shirt, at isang Chanel bag. Ang Pogo Hub ay matatagpuan sa property na pag-aari ng Baofo Land Development, Inc., at matatagpuan sa likod ng municipal building sa Barangay Anupol, Bamban. Ay 2 beses na ni-raid ng mga awtoridad, noong Pebrero taong 2023, para sa di umano'y pagkakasangkot sa cryptocurrency investment scam, at noong Marso taong 2024. Dahil sa mga paratang ng human trafficking at iba pang cybercrimes, noong panahong iyon, pinalitan ito ng pangalan na Zun Yuan. Noong Mayo taong 2024, sa isang pagsisiyasat ng Senado, sinabi ng mga senador na ang Pogo Compound ay naglalaman ng mga mersenaryo na di umano'y sangkot sa mga cybercrimes at surveillance na aktibidad, na binanggit ang mga ulat ng panaktik. Samantala, tinutulan ni Guo ang mga paratang laban sa kanya, na nagsasaad na siya ang dating may-ari ng lupain, at ang kanyang sasakyan, na natagpuan sa loob ng compound, ay naibenta noong 2020. Sinabi ni Guo na bilang isa sa mga incorporator ng Baofo, kalaunan ay ibinenta niya ang kanyang mga bahagi sa pagpasok sa politika. Sa pagtatanong, iminungkahi ni Senador Risa Hontiveros na si Guo ay maaaring isang asset na Chino na sinanay upang makalusot sa gobyerno ng Pilipinas at magkaroon ng impluwensya sa politika ng Pilipinas. Bilang tugon sa mga paratang, nagpahayag ng pagkadismaya si Guo na nagsasabi na siya ay hinatulan ng maaga sa pamamagitan ng paglilitis sa pamamagitan ng publisidad. Binigyang diin ni Guo na siya ay hindi isang cuddler, hindi isang tagapagtanggol ng mga pogo. Idinagdag sa isang kasunod na panayam ni Karen Davila na siya ay nabigla sa mga tanong ng mga senador sa kanyang pribadong buhay at tutol sa mga pogo. Noong 16 ng Mayo taong 2024, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na nagtalaga siya ng isang team of solicitors upang mag-imbestiga kung si Guo ay ilegal na humahawak o nagsasagawa ng isang pampublikong opisina bilang prefectory sa quo warranto sa ilalim ng Rule 66. Revised Rules of Court. Noong 23 ng Mayo, sinabi ni Senate President Francis Escudero na ang pasanin ng patunay hinggil sa pagkamamamayan ni Guo ay nakasalalay sa mga nag-aakusa. Ang kagawaran ng panloob at lokal na pamahalaan sa na-update nitong ulat na isinumite noong 17 ng Mayo, ay nagrekomenda na si Guo ay suspindihin ng ombudsman kasunod ng tinatawag nitong nakagagambalang mga natuklasan sa panahon ng pagsisiyasat nito sa mga sinasabing koneksyon niya sa mga pogo. Gayunman,
Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires sa 24 na oras na natanggap na ng kanyang tanggapan ang kopya ng fact-finding report ng DILG na hindi pa napirmahan ng task force. Sa katunayan, ibinalik ng Ombudsman ang kaso ni Guo na nagpapahiwatig na ang DILG ay dapat magsampa ng isang balidong kriminal na reklamo na may kalakip na mga legal na dokumento para sa pagsisiyasat ng krimen ni Guo bago ang preventive suspension. Bilang tugon, sinabi ni Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion na walang basehan para masuspinde si Guo, habang ipinagtanggol din ni Moncada Mayor Estelita Aquino. Ang Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines Tarlac Chapter, kung saan si Guo ang ingat yaman, kay Guo, na nagsasabi na siya ay matulungin at madaling pakisamahan, at si Bamban ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang Nationalist People's Coalition ay nag-anunsyo din ng investigasyon kay Guo, kung saan ang miyembro ng partido na si Win Gatchalian ay humihimok sa NPC na paalisin siya. Noong ika-1 ng Hunyo, inihayag ng DILG na nagsampa ito ng kriminal na reklamo sa Ombudsman na may petsang ika-24 ng Mayo na nagsampa kay Guo ng graft, noong ika-21 ng Hunyo. Nagsampa ng kriminal na reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa DOJ na kinasuhan si Guo at 13 iba pa ng human trafficking na kinasasangkutan ng Pogo sa Bamban. Noong ika-21 ng Mayo taong 2024, isiniwalat ni Hontiveros sa kanyang social media account na ang mga kasama sa negosyo ni Guo, sina Lin Baoying at Zhang Ruijun, ay sangkot sa pinakamalaking kaso ng money laundering sa Singapore na nagkakahalaga ng 3 Singapore dollars bilyon. Sinabi ni Guo sa pagdinig ng Senado noong araw na iyon na nalaman lamang niya ang tungkol sa kanyang mga koneksyon sa sindikato matapos basahin ang post ni Hontiveros. Ilang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ay nagpahayag din ng layunin na maglunsad ng parallel probe ng Guo. Inirerekomenda din nito na pansamantalang alisin sa awtoridad si Guo sa puwersa ng pulisya ng munisipyo ng Bamban habang nakabinbin ang kanyang suspensyon. Bilang tugon, sinabi ni Guo na hindi siya magbibitiw at sa halip ay maghahangad na muling mahalal bilang alkalde sa mga lokal na halalan na nakatakda sa 2025. Sinuportahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang investigasyon. Idinagdag na siya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga awtoridad sa loob ng ilang panahon at hindi siya kilala ng karamihan sa mga politiko sa Tarlac. Sa isang maliwanag na pagsisikap na pabulaanan ang mga pahayag ni Marcos na walang nakakakilala sa kanya. Muling lumitaw ang mga larawan mula sa Facebook ni Guo at iba pang mga profile sa social media na nagpapakitang magkasama sina Guo at Marcos. Ang mga larawan mula Marso taong 2022 ay nagpakita ng parehong Guo at Marcos na naka-red shirt at face mask noong 2022 election campaign. Pati na rin ang mga larawan ni Guo na nag-high five kasama ang 1st District Representative ng Leyte na si Martin Romualdez. Ang isa pang larawan mula Pebrero taong 2024 ay nagpakita rin ng siko ni Guo na nakabangga kay Marcos sa panahon ng inspeksyon ng huli sa Airport New Clark City Access Road, ANAR. Noong ika-26 ng Mayo taong 2024. Pinuna ng aktivistang Chino-Pilipino at akademikong si Teresita ang pagsisiyasat ng Senado dahil sa labis na pagtutok kay Guo, na sinasabing inilihis ang investigasyon mula sa pangunahing paksa nito ng mga Pogo sa isang interogasyon sa pamumuhay at kakayahang magsalita ni Guo. Mga wikang Chino. Nanawagan si para sa pagsisiyasat na tumuon sa mga isyo na tumutulong sa batas, na tinutuligsa ang kasalukuyang pagsisiyasat bilang isang nakakatawang tearjerker na zarsuela.
Noong ika-14 ng Agosto, isang reklamo ang isinampa laban kay Guo ng Bureau of Internal Revenue para sa pag-iwas sa buwis na nagkakahalaga ng 500,000 piso na may kaugnayan sa kanyang mga transaksyon sa Baofu. Kalaunan ay nilaktawan ni Guo ang mga pagdinig sa Senado noong ika-25 ng Hunyo at ika-10 ng Hulyo taong 2024, na binanggit ang kanyang pisikal at mental na kalusugan bilang dahilan. Dahil dito, siya ay pinasapina ni Senador Risa Hontiveros noong ika-25 ng Hunyo at binanggit ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na pinamumunuan ni Hontiveros. Noong ika-10 ng Hulyo, noong ika-11 ng Hulyo, ang mga ari-arian ni Guo ay iniutos na i-freeze ng Court of Appeals, kasunod ng kahilingan mula sa Anti-Money Laundering Council, noong ika-12 ng Hulyo. Naglabas ang Senado ng utos ng pag-aresto para kay Guo at sa kanyang mga di umano'y kamag-anak dahil sa mga kasong contempt. Gayunpaman, ang mga sumunod na paghahanap sa kanyang mga posibleng lokasyon ay nabigong mahanap siya. Noong ika-25 ng Hunyo taong 2024, naglabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo at 17 iba pa. Gayunpaman, noong ika-19 ng Agosto, si Senador Risa Hontiveros ay naglabas ng mga dokumento na nagpapakita na si Guo ay umalis ng Pilipinas patungong Malaysia noong ika-18 ng Hulyo bago pumunta sa Singapore at sumakay ng lancha patungong Riau Islands, Indonesia. Nang maglaon, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na dumating si Guo sa Indonesia noong ika-18 ng Agosto. Sa kabaligtaran, sinabi ng isang abogado na nagnotaryo sa counter-affidavit ni Guo para sa mga kaso ng human trafficking na personal niyang nakipagpulong kay Guo sa Pilipinas noong ika-14 ng Agosto, noong ika-20 ng Agosto. Iniutos ng gobyerno ng Pilipinas na kanselahin ang mga pasaporte ni Guo at ng kanyang mga kamag-anak. Noong ika-21 ng Agosto, 2 sa mga sinasabing kasama ni Guo, kabilang ang kanyang kapatid na si Sheila, ay ikinulong sa Batam, Indonesia, at pinauwi sa Pilipinas kinabukasan.